Magandang umaga po. Kumusta po yung mga guro natin sa buong Pilipinas? Yung mga non-teaching personnel natin na nanonood, alam ko marami na rin non-teaching personnel na nanonood sa atin. Yung ating mga estudyante. Alam nyo, marami ng school ang nagkakandak ng early enrollment. Particular dito sa Caloocan. At kami din naman dito sa Caloocan High School ay nagkaroon na kami ng early enrollment. At although yung sa DepEd calendar ay first week ng June, kaya lang sa dami ng ng population ng Caloocan High, baka hindi kumasa yung yung 1 week. Kaya nagkaroon kami ng early enrollment at para maaga kami makapag-prepare, ma-anticipate na namin yung mga estudyante namin dahil marami para sa this school year na to, 2026-2027. At alam ko ganyan din yung ginawa ng mga ibang school. Nagkaroon ng early enrollment para sa preparation nila. At least na foresee na nila kung ilan yung magiging estudyante nila at para sa brigada eskwela o yung kanilang preparation sa school ay sabihin ma-handle ng mabuti, no? Yun ang gusto natin sabihin. Ngayon ay araw ng paggawa o araw ng manggagawa, May 1. At yung mga guro ay rin to, worker din tayo. Kaya itong araw na ito ay araw din natin. Dati kasi, yung May 1, parang doon kasi, nung araw natatandaan ko, yung Mayo 1, ay para lang, kasi yung mga, nag-observe noon, natatandaan ko yung aking kapatid, nagtatrabaho sa factory. Tapos pag May 1, lagi silang nagkakaroon ng activity. Di ba? Yung mga dati, yung mga nagtatrabaho lamang sa pabrika, o sila lang yung nagse-celebrate, nag-observe ng Mayo 1 Pero ngayon, kasama naman lahat yan. Kasama lahat yan basta ikaw ay manggagawa. Manggagawa sa pabrika, manggagawa sa mga opisina, di ba? Mga guro, kasama tayo dyan. Kaya nakikisa tayo sa araw na ito, nakikisa tayo sa in observance of Labor Day, araw ng paggawa o araw ng manggagawa at kasama ang guro dyan. At alam ko ang Teachers Dignity Coalition ay meron silang pakikilahok diyan. Sabi ni Sir Benjo Basas. Pero lang sila, parang minimal lang. Hindi naman sila nag-mobilize. Nag-invite ng mga TDC members. Alam ko lang yan. Very minimal lang sila. Bumagsak. At pakikiisa sila doon sa sa celebration ngayon. Alam ko nandun sila. Oo. Alam nyo, karamihan sa sa mga tawag dito yung igigiit, o yung agenda, di ba? Although sineselebrate yung observance ng Mayo 1, siyempre hindi mawawala dyan na yung mga sektor ng labor group, di ba? Even tayo mga teachers, sila Sir Benjo Basas, yung mga principal kasama din yan, lahat tayo, hindi lang guro. So yung mga factory workers natin na nandyan ngayon, mga labor natin, nandyan lahat, professional na dadalo dyan. Kasama palagi yung salary increase, Actually, hindi lang naman guro ang di ba? Nag-assert ng salary increase pagtaas ng sahod. Kung tayo na medyo mataas na yung salary grade, di ba? Ay nag-a-appeal para sa pagtaas ng sahod, di ba? Nakikiusap tayo. Ganun din naman yung
clamor ng mga labor group ng ibang sektor. Yung tumaas din yung kanilang minimum wage. Alam ko ang minimum wage ngayon ay 6.95, no? 6.95. Nasaan ba yan ako? Magkano lang ba yan sa in 30 days? Yung minsan yung mga labor group ay walang walang no work no pay sila, no? Yung mga labor group. Pero pag kinuwento mo yung minimum wage nila na 6.95 ay hindi pa rin sapat per day, no? At saka rate, dito yan sa rate, alam ko rate dito yan sa Manila, no? Hindi ko lang alam, di ako particular, alam ko yung 6.95, hindi ko lang alam kung pangkalatan yan kasi sa labor yata, sa dito, labor provisions, parang iba-iba yung kada region, no? That's my understanding. Pero ang ibig natin ipunto rito na hindi lang yung guro ang nangangailangan ng salary increase. Di ba? Lahat. Alam nyo yung dinadanas ng guro, di ba? Kung tayo nga, huwag namang magaling maguro tayo nga tayo nga salary grade 11 di ba? Yung teacher 1 natin. Mas mababa yung kung natin yung mga yung di ba 30,000 yung mga yung mga teachers natin. Palagay ko yung admin aid 1 yan din ang sahod ng mga labor group, no? 14,000. Ganyan yung admin aid 1 natin, no? Kung itong 30,000 hindi ko makakasya, yung pa kayang 14,000 monthly na halos sahod lang din ng ating mga labor group, labor brothers and sisters. Yung mga nila, yung mga sa sektor na ito, ay napakababa, no? Kaya itong Maya Uno talagang tinitake advantage ng lahat ng mga manggagawa para sa kahilingan na pagtaas ng sahod. Ganun. So kung maraming nagugutom na guro, mas maraming bilang ng mga nagugutom yung sektor ng mga manggagawa. Di ba? Kung kung kumpara sa mga labor workers natin, ikumpara na lang natin sa admin aid 1, probably mga ganyan ang sahod, admin aid 2, no? Ganyan ang sahod ng mga labor groups, mas malaki pa rin yung salary grade ng mga guro na 11 na nasa 30,000 monthly. Pero yung 30,000 monthly, di ba? Sabi ni Senator Bam Aquino, di ba? 55 below na sahod not enough. Biro mo 55, no? Correct me if I'm wrong, parang nabasa ko lang yung ni Senator Bam Aquino kasi Senator Bam ay kaibigan ng aming punong lungsod, di ba? Si Mayor Along. Si Bam Aquino, si Senator Bam Aquino, yung guest natin diyan sa UCC graduation. Talagang kaibigan niya yung ating mayor at yung ating congressman dito sa Caloocan. Sa kanya ko narinig, no? Sa kanya ko nabasa yung 55 below ata na hindi pa rin sapat ang mga sahod. 'Di ba? So puntahan natin yung mga labor group, yung mga workers natin, kung yung mga guro nagka-clamor ng pagtaas ng sahod, sila din. Much more sila pa, no? Much more na itong mga grupo na to ay nangangailangan din ng pagtaas ng sahod. So, lahat ng sektor na nandyan ngayon, sa kung saan man sila naroon, nagkakaroon ng programa ngayon, so, binabati natin lahat sa araw na ito, sa araw ng paggawa, araw ng manggagawa, Mayo Uno. Alam ko mayroong mga Mayo Uno, dyan, yung kanilang pangalan ng kanilang sektor, no? And of course, the Teachers Dignity Coalition, headed by Sir Benjo Basas. Ingat kayo dyan.